na raw ang bilyon-bilyong pisong investment mula sa mga foreign trip ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa pulong kahapon ng Pangulo, kasama ang Department of Trade and Industry at Presidential Advisor on Investment and Economic Affairs, 239 billion pesos na foreign investments na raw ang nagmamaterialize sa iba't ibang kumpanya sa bansa. Sisimulan na ring pasinayaan ang ilang proyekto sa mga susunod na linggo. Sa kabuuan, nakakuha ng 3.48 billion pesos na investments. Ilalaan yan sa mahigit 100 proyekto. We have to strike while the iron is hot. Kailangan habang top of mind pa ng ating mga potential investor, puntahan na natin sila. The next item is going to be, we will have to converge all of the different agencies of government so that we are working off the same plan. Dinagsa ng iba't ibang investors, mapa lokal man o international, ang kauna-unahang investor conference na isinagawa ng Philippine Stock Exchange. Samantala, naitala naman po ang 6% paglago ng GDP ng bansa simula nang maupo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Si JB Santiago ng IBC 13 sa Balitang Pambansa. Dinagsa na mahigit 200 foreign at local investors, pati na rin ng mga executives ng malalaking kumpanya ang Invest PH 2025, ang kauna-unahang investor conference ng Philippine Stock Exchange o PSE. Sabi ni PSE Chair Jose Pardo, matibay ang pundasyon ng ekonomiya ng bansa at patuloy na lumalago ang Gross Domestic Product o GDP o yung kabuuang halaga ng mga produkto at serbisyong nagagawa ng Pilipinas. Dahil dyan, plano nilang bawasan ang ilang friction cost o bayarin sa stock trading para mas makahikayat ng investors at makipagsabay ng Pilipinas sa ibang bansa sa rehiyon. We hope this event and future versions of it, alongside other PSE initiatives for investors, will help boost liquidity in our stock market. Sinabi rin ni Finance Secretary Ralph Recto na kabilang ang Pilipinas sa fastest growing economy sa Asia. Katunayan, pumalo sa 6% ang GDP growth mula 2022 hanggang 2024. Mula nang maupo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pwesto. We are a peace-loving and friendly nation. The Marcos Jr. administration has always been advocating for peace and prosperity, dialogue and cooperation. Thus, we have strong diplomatic ties and free trade agreements with the countries across the globe. Ibinida rin ang mga infrastructure projects ng gobyerno. Kasama rito ang Public-Private Partnership Code na nagpapadali sa private sector na mamuhunan sa atin at ang Build Better More program na may 186 projects na nagkakahalaga ng 9.57 trillion pesos. It's always good for both sides to see the other side or to get inputs from the other side. So perhaps government is a little more process-oriented, and in the private sector, I think we're more results-oriented. So it's probably a good mix to have a viewpoint from both the private and public sector to try to integrate these two philosophies or these two ways of doing work. By 2030, inaasahang aangat ang Pilipinas mula 20th patungong top 13 sa largest consumers sa buong mundo. Isang dahilan kung bakit ngayon ang tamang panahon para mamuhunan sa bansa. Mula sa IBC 13, JB Santiago para sa Balitang Pambansa. Hindi madali ang mag-invest. Alam niyo po, sa karanasan ko lang doon sa Davao City, dahil napakahalaga po ng investments, 'di ba? Sa isang lugar. Sa karanasan ko po, doon meron kaming Davao City Investment Promotion Center. Pumupunta po kami sa ibang lugar, iniimbita namin yung mga dayuhan. Pumunta kayo sa Davao City, lagay ninyo yung pera ninyo doon. Okay naman, pumupunta sila, dinadala namin, iniikot namin, anong hinahanap ninyo, lupa, anong hinahanap ninyo, building, dala namin sila. Pero nagtataka kami, siguro sa 10 na dala namin, paikot ng mga dayuhan na investors,
10 din ang hindi nag-i-invest sa Davao City. Alam niyo bakit? Tinatanong namin sila. Kasi syempre, di ba, kailangan namin sila tanungin para malaman namin kung ano yung problema. Bakit ayaw ninyo ilagay ang pera ninyo dito sa amin? Unang-una, ease of doing business. Corruption, yung sabi ni Senator Amy kanina. Hindi daw nila alam ilang permit ba dahil may permit sa national government, may permit sa local government, may permit sa barangay, at lahat yun bibigyan. Under the table, over the table, side table. Totoo yun. Kasi hindi na streamline. Pangalawa, nirereklamo nila, mahal ang kuryente. Sabi nila, papatayin yung negosyo namin sa sobrang mahal ng kuryente ninyo. At hindi nyo pa kaya mag-supply ng pangangailangan namin sa manufacturing. Kasi pag kami na ang kumuha ng kuryente ninyo, yung buong syudad ninyo wala ng kuryente. Ganun kalaki yung demand namin sa kuryente na hindi ninyo kayang ibigay. Pangatlo, connectivity. Yung internet po daw natin ay minsan nandyan at minsan wala. Hindi daw po pwede magnegosyo ngayon nang walang redundancy ang connectivity. Ibig sabihin, meron siyang connectivity ngayon at pag ito nawala, dapat dire-diretso meron ka agad backup na wala po sa atin at hindi nakikita ng mga dayuhan. Yun po yung tatlo, paulit-ulit yan, kahit saan kayo pumunta. Ease of doing business, kuryente, saka connectivity. Yan ang dapat natin tutukan para magawa natin yung sinasabi na pumasok ang mga investment, pumasok ang mga dayuhan, at meron ng trabaho para sa mga Pilipino doon sa ating bayan.